Umarangkada na ang ilang Comet o electric jeepneys. Pero kung ang mga commuter ang tatanungin, alin kaya ang mas pipiliin nila? Ang mga makabagong jeep o yung mga orihinal na hari ng kalsada? Live mula sa Quezon City, si Dano Tingkongko may paandar. Jessica, malapit na nga makipagsabayan sa kalsada ang mga electric jeep na katulad nito. Nitong weekend kasi ay inilunsad ang may 20 electric jeep na katulad nito na ang primerang biyahe, ang primerang ruta ay North EDSA to Katipunan. Pero kakasa naman ba to sa mga matagal nang tinaguriang hari ng kalsada? Ay, sige lang. Nitong Sabado sa terminal ng mall na ito sa North EDSA, nakipilang may 20 Comet electric jeep. Ito ang unang araw na masusubukan ng publiko ang mga ito. Ang ruta, North EDSA Katipunan via Congressional at Mindanao Avenue. Para sa grupong Pasang Mazda, ang electric jeep na raw ang tutuldok sa problema nila mga tsuper sa polusyon, traffic at presyo ng petrolyo. Dito po, less maintenance kami rito. Doon lang sa actual consumption ng diesel, kung ang isang typical na jeep ay kumukonsumo ng 1.5 a day, dito po 50% sa kuryente. At doon po sa mga parts, mas lesser po ang parts nito, kanya lesser din po ang maintenance nito. Handa na nga raw silang palitan ang kanilang mga lumang jeep sa mas makabagong electric jeep. Kumpara sa tradisyonal na jeep na kanya-kanya ang hinang pag nasira, may sariling electrician at mekaniko ang e-jeep. Ang bilis ng e-jeep sarado sa 60 kilometers per hour para iwas kaskasero. Ang mismong jeep may kable na pwedeng ikonekta sa kahit anong 220 volt outlet para i-charge ng 5 oras. Ang baterya hanggang 80 kilometers o 10 oras ang itatagal. May GPS din ang bawat e-jeep na konektado sa command center nito na masusubaybayan ang bawat kilos nito. High-tech sa loob ng jeep mula CCTV hanggang mismong bayaran. Di ba nga ang kasabihan sa ating mga commuter tuwing umaga ay barya lang po sa umaga? Dahil kung wala kang barya na katulad nito, pwedeng hindi ka makapagbayad ng ayos o hindi masuklian ng ayos tuwing umaga, lalo na sa mga jeep. Ibang kaso na raw dito sa Comet Electric Jeep dahil imbis na barya, tarjeta na ang ginagamit na pwedeng itap bago o pagkatapos sumakay. Eksakto ang bayad, walang hassle ang sakay. It's more than just a vehicle. It is a whole transportation solution. Sa unang terminal ng e-jeep dito sa North EDSA, ramdam ang tensyon ng kompetisyon, lalo't ang katabi nito, sakayan ng mga tradisyonal na jeep. Hindi pa masabi ng mga nakausap naming commuter kung lilipat na sila sa e-jeep. Pero kung magbabagong anyo raw ang nakasanayan, may bago rin dapat na mga pamantayan. Yung mabilis kung hindi pila, yung makakapunta na kaagad. Kung walang mas less ang traffic po doon, mas okay po yun. Kaysa dito. Dahil bago pa sa pandinig ng maraming jeepney driver ang electric jeep, may agam-agam pa ang ilan. Kakasakaya ito sa oras ng kagipitan. Ewan ko lang kung tatagal yung pag sa mga baha. Ewan ko lang kung tatagal yung electric jeep na yun. Bakit? Pagbahaba? Mas okay to sa kwan. Ito subok na namin pag sa bahay. Yung paminto, timerek. Ito po kasi may buwelo siya kapag ahonin Ayun, hindi pa po namin nasusubukan. Pero aminin na natin, wala naman talagang permanente sa mundo. At kahit ilang dekada nang naghari sa kalsada mga jeep na tulad nito, darating din ng panahong kailangan nitong magbago. At Jessica, dahil nasa testing stage pa rin yung Comet Electric Jeep na ito kahit inulunsad ito nung weekend, ay libre pa rin itong masusubukan ng publiko, libre pa rin itong masasakyan ng publiko hanggang October 9. October 10 kasi an official roll ito. Depende sa paglabas ng prangkisa o kaukulang prangkisa sa jeep na ito ng LTFRB. Jessica. Mukhang walang pagkakaiba yan sa traffic kasi pare-pareho namang mata-traffic yung jeep at yung e-jeep, di ba, yung Comet. Pero ano pa ba ang, bukod dyan, ano pa ba ang pagkakaiba? Iyan, syempre, hindi gaano mausok. Ilan ang kayang sakay niyang Comet Jeep kumpara dun sa jeep na original? Okay, Jessica, dito nagkwenta tayo, dito sa part na ito, 8 ang pwedeng sakay. Dito naman sa kabila, 10. So dito naman sa pwesto natin, Jessica,
ay nasa 2. So all in all, 20 yung sakay na ito. Bawal po ang angkas, no? Paalalahanan lang natin ng publiko, bawal ang angkas. Pero kumpara sa isang ordinaryong jeep, no, yung traditional na jeep, mas maaliwalas, mas maluwag ang espasyo dito. So kumbaga hindi na-invade yung personal space ng mga pasahero. Jessica. Pero in terms of yung kaha at laki, kasi syempre yung i-occupy niyang space sa ating kalsada, anong mas malaki ang kaha, Dano? Jessica, so observation natin dito sa jeep na ito, no, yung kaha niya, hindi siya masyadong malaki. Pero di ba may mga sasakyan na yung parang yung kaha, akala mo maliit, pero yung loob niya maaliwala. So, dito sa jeep na ito, meron kasi mga jeep na siguro yung Shaman, di ba? Yung hanggang 18 lang na pasahero, kasama na yung mga nasa harapan. So, dito sa jeep na ito, mas marami yung pwede mong masakyan, mas marami yung pwedeng sumakay dito. At yung kanyang maximum speed, initially kasi naka-lock siya at 60 kilometers per hour, pero kung kakailanganin, pwede itong i-adjust sa mas malaki. So, overall, yung external niyang kaha, mas maliit to ng konti kumpara dun sa mga ordinaryo at traditional na jeep, Jessica. Wala nga lang sounds. Meron ba? Paano? Kasi katulad ng mga patok na jeep, di ba? Minsan gustong sakyan yun ng mga kabataan kasi ang lakas ng sounds at saka walang masyadong itinatagal yun sa pag-aantay ng pasahero, mabilisan. Ang kagandahan dito sa Jeep, Jessica, sa Jeep na ito, no, itong electric Jeep, wala siyang katunog-tunog at all. Maliban na lang doon sa tumutugtog doon sa... meron kasi dito nga in-house audio visual presentations, yung kanilang LCD TV. Maliban doon, wala kang maririnig dito sa makina. So kung halimbawa, meron kang sarili mong MP3 player or sa iyong smartphone, lahat naman tayo meron nun, ay maaliwalas mo mapapakinggan yung iyong sariling music, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko, sa iyong paandar.